Sa unang-una, di ko sinaktan si Manong. Let's go! So good day, another vlog na naman tayo mga kabong. Alright! So tagal-tagal naman tayo hindi na mag-moto vlog. Teka, stretch muna tayo. So for today's video, share ko lang sa inyo yung experience ko dun sa John the Baptist Festival or San Juan, Fiesta ng San Juan. No, trending ngayon sa social media yung mga namamasa, yung pinipilit na pasukin yung mga jeep, mga private vehicles para basain ang kanilang obsolete na tradisyon. Obsolete meaning matagal ng panahon yan, ewan ko kung epektibo pa rin yan o ano man, no? Kasi ako naunawaan ko yung yung Nazareno kasi professing ng faith yan pagpapakita ng pananampalataya dyan. Pero siyempre alam na natin, hindi naman lahat pananampalataya yung punta doon. Yung iba doon lang sa alak, di ba? Pinagbabawal na drugs o whatever, di ba? Year 2008 na first time kong unang taon ko na bilang ng credit investigator na napasay na ako diyan sa Sporting Cavite area. Teka. Medyo bibengking lang tayo ng konti rito. Teka lang Diyan sa Sporting Cavite area. So buong Cavite technically yung area ko. So habang nag-field ako, napadaan ako ng Bacau. So may General Trias, sa mahabang kalsada. Hindi naisipan ko na pumunta ng Cavite City. Sumarkat ako sa may Noveleta. Merong mga dyan may mga shortcut dyan Hindi ko alam na fiesta pala ng San Juan. Ayun, nabasa ako. Binasa ako talaga, talagang nabasa ako. Ang ginawa ko, pinektusan ko yung malutong na pektos yung bumasa sa akin. Mga binatilyo pa lang yun And then yun nga, nagkaroon ng komosyon. Sabi sa akin ng magulang nung pinektusan ko, didemanda daw ako. Sakto naman, kakatapos lang ng orientation namin ng abogado ng company about sa mga cases, ganyan nabanggit nga doon yung malicious mischief, yung paninira ng property. Then sinabihan ko, okay sige, kung meron damage sa anak nyo, papagamot ko kasi nga physical injury kamo pero babayaran ko sa inyo yung cellphone na nasira, yung mga gamit na meron ako sa katawan ko. Ayun, ang nangyari, mukat mo, nag-quits na, nagkapasensyahan na lang yung cellphone pa naman na yun, bagong bili ko, Nokia 9210 something ganyan medyo high end na yun nung before high end na yun, hindi ko alam 9210 ba yun basta medyo high end na mo na camera na cellphone na may camera. Kasi pag may camera na dati yung cellphone mo, puging-pugi ka na nun pagka mukat mo, ayun, nilagay ko sa bigasan, mandar din naman. So ito yung provision na nangyayari dito sa sa San Juan kapag fiesta ng San Juan. Alam ko dyan meron yung designated place lang na na pwede kayo na magbasaan Baka na may mag-comment dito sabi, ay hindi mo naman alam yung fiesta ng San Juan, hindi ka naman taga ron Believe me ang religion ko po ay Baptist Baptist from the word baptize, root word niyan, baptize. So definitely alam ko yung technicalities ng word na yan By the way nga pala, si Jesus Christ binaptize 30 years old. Voluntarily siyang pumunta kay John the Baptist para magpabautismo. Ang nangyari dyan, hindi naman voluntary may mga coercion na ginagawa kayo dyan pinipilit nyo yung tao na alam mo, makiisa sa kapistahan nyo na ewan, kung ano mang meron dyan. Majority lang naman yung mga tambay na walang magawa, nagkaroon ng opportunity na malibang, ayan, nandadamay. For sure ako doon, maraming mga empleyado na katulad ko na isang araw lang na umabsent, may malaking bagay na sa kanila yon. Nako,
may ano rin dyan eh, may kinalaman din talaga dyan yung mga nanunungkulan natin, mga politiko natin, di ba? Eh kung gagamit sila ng kamay na bakal, katulad ng balitang to, mas malakas talaga at may ngipin ang ating revised penal code. Kaya mas gusto ko na yung mga ito na nanggulo sa ating kapistahan ay makasuhan base sa revised penal code. At ano ba yung mga kasong pwedeng ipataw sa kanila? Direct assault, less serious physical injuries, other light threats, light coercions or unjust vexation, malicious mischief, slander, and others to be determined. Kaya yun nga po, ang aking panawagan sa lahat po ng na biktima ng mga ilang mamamayan natin na nanggulo noong panahon ng kapistahan ng San Juan at kapistahan ng San Juan Bautista, iniimbitahan ko po kayong pumunta sa aking opisina. Tutulungan namin kayo sa pamamagitan naming City Legal Officer upang makapag-file kayo ng kaso. Revised penal code na ang i-apply, hindi na local ordinance. Kasi pag local ordinance, penalties lang yan eh, magbabayad ka lang ng fine. Ito, revised penal code na ang i-ano sa inyo, i-apply. May kulong yan, mga boy. Kaya dapat talaga i-check talaga ng ano yan, ng mga politiko natin. O kaya magpasa ng resolution na i-confine lang sa isang lugar yung basahan, and then magpakabasa kayo, pakalunod ka, anong gusto niyong gawin, di ba? Pero paano kasi ganito kasi may mga ibang relihiyon na hindi naman talaga nakikisa, hindi naniniwala sa ganyan. Dapat nating irespeto yon, di ba? Kung kayo dyan, nakagawian nyo na yan na mang-abala ng tao, wag lahat. Na iniisip ko nga, iniisip ko lang na, ayun, kung merong depressed dyan na mayaman, may dalang barel, di ba? Baka tatatad na kayo ng paputok dyan ng barel. So ito yung kalsada na kalsada na kung saan napara ako ng traffic enforcer. Dito yun. So yung traffic enforcer dyan, chill lang. So yun hindi ako favor talaga sa ganyang mga galawan. Trending masi pangalan Boy Dila. Yung sa Grabia, sabihan mo nga yun. Sa unang-una, di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya. Binasa ko pa rin, piyeste. Yung namasanang Grab driver, nagpaalam naman daw siya, hindi pumayag. Binasa niya pa rin dahil nga bayan daw sa dumaan doon sa bayan ng San Juan. Ewan ko, di maintindihan. For sure ako sa Boy Dila, sure ako dyan. Pag uwi niyan, ano ulam? Anak ng toko talaga, oo. Ay, nako. So, kayo yung nanonood natin mga subscribers. I just want to share yung karanasan ko dito sa bayan ng San Juan, piyesta ng San Juan. Actually, wala nang significance kasi Paano masabi talaga na may okasyon, ganyan. Na siya, obsolete na siya. Alam mo dyan, yung pinagbasa-basa mo dyan, nag-grind ka, trabaho ka, kung ano mang side na pwede mong gawin, kikita ka pa. Diba? Hindi yung... Saka may napanood pa ako, may sinapak pa May sinapak po dun sa sa naka-NMAX. Sinapak ng isang miron, yung bata nilapitan, tapos inawat niya kunwari, pinektusan niya sa mukha Pinampulan niya yung ganun So malaking bagay talaga ngayon ng social media. Sabi nga ng mayor ng San Juan, kakalap sila ng mga video, ng mga picture para kasuhan. Pero ang problema lang nito, yung mga nakabala doon, siyempre magkakaso sila. So abala na naman, panibagong abala na naman. Ayun, ewan ko lang kung magpo-prosper pero kung ako, talaga paglalaanan ko ng panahon niyan para mabigyan ng leksyon. Hindi naman ganon-ganon lang yan, BJMP. So yun lang, what are your thoughts about
Fiesta ng San Juan, may experience ko yung ganyan. So, tandaan natin yung petsa na yan. Simula na nga pala nun sa Tuban ako na Bereta. Tinandaan ko na yung petsa na yon. And then, the following year, nung pag-area ko doon, may dala na akong kapote. So, kahit mamasa kayo dyan, kapote. Pero iba yung nangyari sa noon, kahit may kapote ka dun eh. Bubuksan yung kapote mo para basahin ka eh. Ano ba to? Ang alam ko pwedeng dumiretso dyan eh. Teka. Pwede. Yung tricycle, hindi taga riyan. Ayun. Hindi taga riyan yung tricycle. Hindi alam. Kundido yung traffic light dyan eh. Stop din. Hindi, teka, ano ba to? Kung dito ba yung traffic light o may nagugo eh. Teka, magkakamuti muna tayo sandali dito. Kamuting slide lang. Okay. Ito pala yun. Okay. Siya. So ngayon, may natutunan tayo about LGU and national law o yung revised penal code, may kinalaman din yan sa muffler na may sariling patakaran yung LGU dun sa national regulation, which is yung LTO yung nagpapatupad. Ang gulo ng Pilipinas, mga sir, hanggulo. Ay nako, wala tayong yung concept ng pagiging isa lang. Hindi katulad ng mga Hapon, di ba? Mga Hapon, united sila eh. Kaya hindi sila masyadong magulong mga citizen. Tayo kasi, kanya-kanya kasi tayo eh. Kanya-kanyang epal eh. Kanya-kanyang galaw eh. Kaya nagkakandaleche-leche eh. Oras na ba? So, poaching na tayo dito sa Binyan. Maraming salamat po. Thank you rin. Ayan, maraming salamat po. So, yun lang. What are your thoughts? Kanina parang mapaalam. Hindi pa mapagpaalam. Teka, nakakaliba muna tayo. What are your thoughts? Comment mo naman, kung may experience kang ganyan, comment mo na rin kung ano yung pwede nating ma-contribute dito sa social media para, na nga yan, i-obsolete na yung tradition na yan. Kalokohan niyang ewan. So yun lang, see you on the next video, right?